Ngayon, ang susunod na speaker, pag-uusapan natin dito, matinding pag-uusapan. Pag-uusapan natin dito kung paano kayo kumita. Ngayon, itong taong itong susunod na speaker na ito, matindi ito. Isa siyang global ambassador. Pag sinabing global ambassador, ito yung pinakamataas na position sa ating company. No? At hindi lang siya isang global ambassador. Isa rin siyang Speakers Bureau member, katulad ko. No? At ito, ang taong ito, magugulat kayo. Ang isang araw niya, kumikita siya ng 24,000 pesos. Ayo, gusto niyo ba kumita ng 24,000 a day? Yes! Sinong gusto kumita ng 24,000 a day? Taas ang kamay. Gusto niyo ba marinig yung sekreto niya paano siya kumikita ng 24,000 a day? Yes! Woo! Pwede mo natin siyang i-welcome? Yes! Sige nga. Isang complete. Parang hindi yata yung kanina yung sinabi sa inyo. Ulit-ulit. Isang complete! Dalawang complete! Tatlong complete! At milyong complete para kay Sir Bong Asperin! Guwapo, hindi ba? Guwapo? Huwag ka titigan! Good morning! Magaling ba si Sir Omar? Yes. Guwapo ba? Yes. Mas guwapo ba ako? Yes. Yun lang. Milyong palakpak naman para kay Sir Homer Ong. Yun. Okay pa ba kayo? Yes. Yan. Ba't kayo mga tingin nyo sa akin? Yan. Kumain na po ba? Yes. Hindi pa. Sino pong hindi kumain? Taas ang kamay. Yan. Hayaan nyo lang yan at lilipas din yan. Okay? Sino po yung mga first-timers po? First-timers. Wow, palakpakan nyo ng mga first-timers. Sa mga first-timers po, sino po yung ngayon lang po ako nakita? Yan, natural po yan, kaya nga first-timer. Okay. Sino naman po yung gustong yumaman? Wow, pag pera talaga lahat, ang tataas ng kamay yan eh. Okay, maganda po ba yung mga produkto? Yan, sa akin naman ang role ko, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano kumita ng limpak na salapi. Okay? Handa na po ba kayo? Okay. Siguro mas maganda, pakilala ko kahit maikli lang and then ikwento ko sa inyo paano ako napunta sa gantong negosyo. Okay lang ba yun? Okay. My name is Frederick Asperin. They call me Bong in short. I was born and raised sa Pangasinan. Meron po bang taga Pangasinan dito? Yun, ang dami. Pero hindi pa rin lahat. Nakarating na po ng Pangasinan. Ang dami na rin. Narinig na ang Pangasinan. Ay, mas marami. Yung mga walang pakialam. Okay, I was born and raised sa Pangasinan. Way back 1995, nag-migrate na po ako dito sa Manila. So, big sabihin, since 1995, dito na po ako nakatira sa Manila. 1996, meron ako isang kaibigan. Inimbitahan niya ako magnegosyo. Katulad nito. Sabi niya, Bong, gusto mo bang magnegosyo? Sabi niya sa akin. Tinignan ko siya mula ulo hanggang paa. Alam niyo bakit? Ang sabi ko kasi sa kanya, ang prinsipyo ng negosyo, malaking puhunan, malaki ang kita. Huy. Malit na puhunan, malit ang kita. Walang puhunan, first timers, may puhunan po, wala. Kaya walang kita. Okay? Ang sabi ko sa kanya, pag may iimbitahan ka na magninegosyo, kinakailangan unang-una mong iimbitahan, negosyante rin. Tama? Huy. Pangalawa, sabi ko sa kanya, milyonaryo o at least may pera. Tama? Yes. Pangatlo, sabi ko sa kanya, at least may pinag-aralan. Yun yung tatlong factors na unang pumasok sa isipan ko nung inimbitahan niya ako magnegosyo. Magdudwell tayo dun sa pangatlo. Ano yung pangatlo? May pinag-aralan. Okay. In behalf po dun sa mga hindi nakakakilala sa akin, for your information, ang narating ko po, high school graduation lang. Ito tumatawa. Sino dito high school graduate? Taas kamay. Ayun, tawanan niya rin yan. Tawanan niya yan. Actually, totoo po yun. High school graduate lang po ako. Pero hindi ko po yun ikinakahiya. Ipinagmamalaki ko pa.
Ipinagmamalaki ko pa. Alam mo bakit? 3 Desyembre na lumipas, 3 December ago, nagkaroon kami ng reunion. Yung batch namin ng high school. Doon sa reunion namin, doon ko lang nalaman, lahat ng kaklase ko, college graduate na. Ako lang ang high school graduate. Totoo po yun. Okay? Pero ito ang punto ko. Sa buong batch namin, ako lang ang high school graduate. Pero ako ang pinaka mayaman. Ba't ko ikakahiya? Tama? Tama? Nanayayabangan po kayo? Actually, nagyayabang ako. Okay lang yun. Bakit? May pera naman. Hindi tulad ng iba, ang yabang-yabang, wala namang pera. Di ba? Ang lakas ng dating, wala namang datong. Di ba ganyan ang Pilipino? Pag maporma yan, walang pera yan. Tama? Tama? Tignan yung mga katabi nyo. Sabi ko, tignan lang yung mga katabi. Sabi ng iba, hindi ko kayo pinagmumukhang pera. Pero pag bali-balik rin man natin ang mundo, importante pa rin ang pera. Tama? Nabigyan ko ng malalim na kahulugan yan, lalo na nung dito na ako sa Manila nakatira. Bakit? Sa Manila, bawat kilos mo, pera. Tama? Ultimong ihi, 5 piso. Oh, tama, di ba? Tae, 10 piso. Tama? Oh, di ba? Siya pang nagsabi na, di ba? Oh, pagkakain kayo sa restaurant, titingin kayo sa menu. Saan ang tingin? Kanan o kaliwa? Ano yung nasa kanan? Ano yung nasa kaliwa? Yun yung kakainin mo. Pero nakatingin ka sa presyo. Kakainin mo ba yung presyo? Hindi. Pero bakit doon ka nakatingin? Budget. Baka mamaya yung ma-order mo, hindi kaya ng budget mo. Tama? Okay, there was a time nung hindi pa ako mayaman. Paano nyo man, mahirap lang po kami dati. Dito lang nagbago ang buhay ko sa gantong negosyo. Parang ayaw mong maniwala, ma. Tingnan nyo ha, Regine Velasquez, dati maitim. Ngayon, dati pango. Ngayon, bakit? May pera na. Iba ang may pera. Iba! Di ba pag may pera ka, nagbabago yung tsura mo? May pera na ako, nagbago na. Iba! Ayos, oh, there was a time, hindi pa ako mayaman. Kasama ko po yung ex-girlfriend ko. Kasama kami. Wala kang pera. Pareho kaming gutom. Pumunta kami ngayon ng restaurant. Usually, di ba ang restaurant, labas pa lang, alam mo kung mamahalin o mumurahin. Tama? Yung time na yun, hindi ko pinansin kung mamahalin o mumurahin. Bakit? Gutom na eh. Pumasok kami agad. Umupo ako agad. Kinuha ko agad ang minimum. Umorder ako agad. Sabi ko sa waiter, ito ang order ko. Crispy pata, bilisan mo. Gutom na eh. Pagtingin ko sa kanan, 550 isang order. Bumalik ako sa luwa. Sabi ko sa waiter, di ba masama sa health ito? Di ba? Nagbago. Nagbago. Bakit? Walang pera. Naranasan nyo ng ganon? Yung ino-order nyo, nakabase kung magkano ang laman ng bulsa nyo. Iba. Oh, nay. Oh, total, nanay. Nanay ka naman, di ba, ma'am? Oh, syempre daw. Okay. Mga nanay, pag mag-grocery, bago mag-grocery, anong ginagawa? Naglilista. Bakit? Baka mamaya yung makuha mo, hindi kaya ng budget mo. Tama? There was a time na grocery ako. Pag may pera ka pala, iba mag-grocery ang may pera. Bakit? Kuha ka na lang ng kuha. Hindi ka worried kung maraming makuha mo. Bakit? May pera ka na eh. Iba! Grocery ako, walang kuha. Pagdating ko sa bahay, inilatag ko sa mesa. Saan katebang nakuha ko, ma'am? Pati napkin, nakuha ko na nga eh. Oh, sabi ko, ano ba to? Curious ako. Ginamit ko na. Parang ayaw mo maniwala. Tingnan mo, ma'am. Yeah. May tagos?
Wala. Alam mo bakit, ma'am? With wings yung ginamit ko. Isipin mo na lang, ma'am, kung wala akong pera, hindi ko mararanasang mag-napkin. Iba! Alam nyo, pag natatawa kayo, itawa nyo lang, ha? Ano yan? Napapasayo ako pag may ganyan. Alam nyo, pag natatawa kayo, itawa nyo lang. Ha? Hindi po bawal tumawa rito. Yung iba kasi social kung tumawa. Paano tumawa social? Pinipigilan. Yung iba nakikita ko pinipigilan. Marami akong nakikita, hindi ko tuturo kung saan basta banda rito. Tinitignan ko kanina eh. Huwag niyong pipigilan yan, ha? Tawa niyo lang. Pag pinigilan niyo yan, dito lalabas yan. Kahit social ka, kung napapautot ka, pwede bang pigilan yan? Pwede mo bang ganunin? Kapag ginanon mo, nabasa, tapos napaganon ka, di ba? Pastilan. Okay. Since negosyo, pag-uusapan natin, sa negosyo, anong pinaka-importante? Okay, tupunan natin. 7,980. Malaki o maliit? Malaki o maliit? Malaki o maliit? Ano malagkit? Malaki o maliit? Malaki ba? Malaki o maliit? Malaki. Okay, madali akong kausap. Malaki o maliit? Ano ba talaga? Okay, 7,980 para sa mahirap, malaki yan. Para sa mayayaman, malaki pa rin yan. Kasi ako kahit may pera ako, 7,980 kung ituturing mong gastos, malaki yan. Pero kung negosyo, malaki o maliit? Anong negosyo ang itatayo mo sa halagang 7,980? Quick daw. Ganyan yung ano eh. Umaten sa akin sa Cagayan de Oro, ma'am. Gagaling ko lang. Tinanong ko yan. May sumagot, bandang kanan, pangalawang row. Ganyan din ang suot, nakapulatin. Ganyan na ganyan. Sabi niya, sir, quick. Sabi niya, sabi ko, magkano kikitain mo? Sabi niya, quick din. Ano negosyo? Pero alam niyo, ng first time ko sa negosyo to, nung narinig ko yan, ang unang pumasok sa isipan ko, fishball. Bakit? Sabi ko kasi, 1,000 lang pwede ka magnegosyo ng fishball. Tama? Okay. Doon sa amin, sa Paranaque, may napagtanungan ako, fishball vendor. Sabi ko, Manong, magkanong puhunan mo pag nagnegosyo ka ng fishball? Ma'am, nagulat po ako sagot niya. Alam niyo sagot niya? Minimum 10,000 pesos. Sabi ko, paano nangyari yan? Fishball lang. Sabi niya, yung kariton mo pa. Kawali mo pa, kalan mo pa. Tama, ma'am? Hindi naman pwede magbebenta ka fishball, kawali lang dala mo. Fishball! Hindi naman pwede gano'n. Di ba? Anong negosyo? Pero pangkaraniwang sinasagot sa akin, sari-sari store. Maganda yan pag may pwesto ka na. Kung wala ka pang pwesto, either magpapagawa ka pa or mangungupahan ka. Tama? Sabihin natin may pwesto ka na. Business permit mo pa. Karatula mo pa. May soft drinks ka, hindi malamig. Bakit, ma'am? Wala kang ref. Gusto mo, ibili mo ng ref to. Kung wala kang pwesto, saan ka magbebenta? Sa loob ng ref? Hindi rin pwede. Kailangan mo pang magpagawa ng mga cabinet. Para saan yung cabinet, ma'am? Doon ilalagay yung mga paninda mo. Hindi naman pwede lahat ng paninda mo nakasabit lang sa katawan mo. Bawang luya, sibuyas, sardinas, nandiyan na lahat, di ba? May bibilang pabili ng suka, saglit lang, kukunin mo pa rito. Ito, maasin to, natural, galing dyan di ba? Anong negosyo? Ito may papaliwa. Yan, huwag niyong pipigilan, okay lang yan. Itong papakita ko sa inyo. Sa alawang 7,980, it made us a multi-millionaire. Okay. Ano ang kapalit ng 7,980? Unang-una, meron po tayong tatanggapin ng mga produkto. Ano po yung mga produktong yan? Remember, naalala yung mga produkto in-explain kanina? 5 boxes ng Vida. Okay? 2 boxes ng C24/7 and then 1 box. Alam niyo yung parang yung maliit lang na box ng C24/7. Isang ganon. Tapos isang sachet lahat ng flavors ng Live & Coffee at saka isang sachet ng My Choco. Maliwanag po ba yun? Okay, next. Bibigyan po tayo ng 200,000 pesos. Sino po may gusto ng 200,000? Taas ang kamay.
Yan, makukuha nyo po yan. Yun nga lang, kailangan mamatay muna kayo. Okay? Pag pera talaga, unahan yan eh, ano? Bakit po? Accident insurance po kasi yan. Okay? Sabi niya, sabi ko mamatay. Ano ang selling point ng accident insurance? Okay, makinig kayo maigi. Hindi ko alam kung kailan ako ma-aksidente. Tama? Anytime pwede ako ma-aksidente. Kahit nasa bahay lang ako, naliligo ako, nadulas ako, aksidente yan. Tama? Huy. So, anytime pwede ako ma-aksidente. Huwag na lang ako, ikaw na lang, ma'am. Parang ayaw nila eh. Baka may buga mo sa akin. Yan na. So, anytime pwede ako ma-aksidente. Tama? What if na-aksidente ka? Hindi ka na-insured, wala pa kayong pera. Paano na ang pamilya mo? Does it make sense? Okay, next. Meron tayong 10,000 medical reimbursement. Paano yan, ma'am? First timer, ma'am? But, ma'am, pwede kitang magamit po. Sample lang po. Iba na lang. Takot siya. Sige, papaliwanag ko po sa inyo. Ilang taon ko na po ginagawa itong seminar na to. Every time may ginagamit po ako na sample sa audience ko na first timer, 50 to 70% ng ginagamit ko po yumayaman. No. Pero 71 to 98% po noon, pag ayaw po nilang magpagamit kinabukasan, pinaglalamayan po sila. Oo. Eh may 2% pa, di ba? May pag-asa pa, ma'am. Ma'am, okay. Pwede kitang gamitin. May paliwanag ko naman. Bahala kayo. Dito. Sino first timer dito? First timer, ma'am? Ma'am, pwedeng magamit, ma'am? Pwede, ma'am? Aba, nagpaliwanag naman ako kanina, ha? Huwag kayong magtataka. Sinong first timer? First time. So, wala yung mga first timer kanina. Hindi nga, sino mga first time? Ayan, si ma'am. Ma'am, okay lang gamit. Oh, buti pa si ma'am. Hindi, wag ka na pong lalapit. Yan lang po. Okay. Ma'am, ano pong pangalan? Erlinda Rosales. Okay. Rosal. Okay. Ako po, Trampagita. Okay. Okay. Erlinda Rosal. Okay. May asawa po. Buhay pa po. Okay. Ilan po? Ang anak. Hindi pa po tapos ang anak. 3. Ilang taon na po sila, ma'am? Ikaw? Hindi, siya. 62. Wala po sa itsura mo 62, ma'am. Mukha kang bata. Opo, mukha ka lang pong 61. Ma'am. Okay lang, ma'am. Ma'am, halimbawa lang po ito. Ma'am, ha? Halimbawa lang po, ha? Oh. Halimbawa na aksidente ka. Kinagat ka ng aso. Pagkagat ng aso, nabangga ka ng bisikleta. Tapos nahulog ka sa kanal. Tapos inanod ka sa ilog. Ma'am, di ba sabi ko halimbawa lang? Sabi niya, natatakot na siya. Kaya nga inulit ko, halimbawa lang eh. So talaga. Oh, hindi ka namatay ngayon. Dinala ka sa ospital. Gumastos kayo ng 5,000. Pwede mo pong i-reimburse yung 5,000 mo. Bakit po? Meron tayong 10,000 medical reimbursement. Provided accident po yun, ma'am. Ha? Ninilinaw ko, accident po yan. Ha? Pero, ma'am, pag pupunta ka rito, siguraduhin mong dala mo yung medical certificate mo. Hindi naman kasi pupunta ka rito, duguan ka pa. Na-aksidente ako! Hindi pwedeng ganun, ha? Okay, malinaw. Naintindihan niyo po ba? No. Huwag niyo pipigilan, sabi ko. Next, meron tayong 50,000 unprovoked murder and assault. Paano yan? Ma'am, okay lang gamitin kita ulit? Magpapagamit ka po ulit? Okay lang. Okay. Ma'am, halimbawa, ginabi ka. Okay, umuwi ka ngayon. Mag-isa ka lang. Habang naglalakad ka pa pauwi, pinagsamantalahan ka. Sabi niyo, umaasa ka pa ba, ma'am? Ikaw pala, hindi na. Hindi yun. Halimbawa, kinukuha yung bag mo. Okay, ayaw mo ibigay. Sinaksa ka ngayon, namatay ka. Makukuha mo po yung 50,000. Ay, hindi pala ikaw patay ka na. Yung asawa mo makakakuha niyan. Okay, may bonus pa yun, ma'am. May 50,000, ay may 10,000 burial assistance pa yan. Para saan po yun, ma'am? Kape, biskwit, sopas. Okay. Maganda po ba, ma'am?
Okay, bukas pwede mong kunin yan. Okay. Number 3, kit. Kit, ano yan? Usually, ano yan? Paper bag, kasamang folder, nandun yung mga produkto natin. Naintindihan niyo po ba? Okay. Sure kayo, ha? Okay, number 4, meron tayong up to 50% discount sa lahat ng products na in-explain Sir Homer kanina. And yung mga succeeding products. Bakit ko po sinabing succeeding products? Marami pa pong produkto ngayong global na hindi po muna ilalabas. Katulad ng yung gummies, di ba? Bago lang yan. Naintindihan? Oh, marami pa po tayong produkto na ilalabas katulad ng herbal shampoo. Na nilagyan ng complete. Tapos hinaluan pa ng white light. Para pagtapos mong maligo, puti na rin ang buhok mo. Seryoso, wow. Parang wow. Seryoso yan. Ano pa po? Magkakaroon po tayo ng mga beauty products. Katulad ng make-ups tsaka lipstick. Ang kagandahan po nun, yung make-ups natin, gawa po sa Live & Coffee po yun. Habang nag-make-up ka, magkape ka na rin. Okay. Ayaw mo na? Okay, number 5, Distributor Tracking Center. Ano po yan? May website tayo, www.allianceinmotion.com. Kahit kayo yung mga hindi pa po members, pwede nyo i-browse yan. Halimbawa, sa bahay nyo, may internet kayo. Sa opisina nyo, sa trabaho nyo, anywhere, basta may internet, pwede nyo i-browse yan. Ano makikita nyo? Profile ng company, sino may-ari ng company, ano yung mga produkto ng company, at ano yung marketing plan. Yun nga lang po, yung marketing plan po dyan, hindi nyo po yan maintindihan hanggat walang magpapaliwanag sa'yo. Kaya yun yung ginagawa ko ngayon. Maliwanag po ba? Okay, ano pa? Yung yun. Yun na nga yun. Magkakaroon din po kayo ng username and password. Parang Facebook, para kayo lang maka-access. Once na-access mo yung account mo, na makikita mo, profile mo, genealogy mo. Pag sinabing genealogy, for example, ganito, pangalan ko, pangalan ng inimbitahan ko, pangalan ng inimbitahan ng inimbitahan ko, pangalan ng inimbitahan ng inimbitahan ng inimbitahan ko. Pangalan ng inimbitahan ng inimbitahan ng inimbitahan ko. Pangalan ng inimbitahan ng inimbitahan ng inimbitahan ng inimbitahan ko. Pangalan ng inimbitahan ng inimbitahan. Sabi niyo, tatapusin ko na tanong ng inimbitahan ko. Pangalan ng inimbitahan ng inimbitahan ng inimbitahan. Hanggat din sabihin, di ako tatawa. Okay, ibig sabihin, kahit hindi ko nakilala, yung mga pangalan ng mga yan, makikita ko pa rin yung mga yan under my genealogy, under my DTC. Maliwanag? Okay, ano pa? Yung sales ng buong grupo, real time. For example, nandito ako sa harap nyo ngayon. May grupo ako sa Visayas. Halimbawa lang, bumili sila ng produkto ngayon doon. Pag binuksan ko yung DTC ko ngayon, dito sa harap nyo, makikita natin yung pangalan ng bumili. Ano yung date, ano yung time, ano yung binili nila, at magkano ang kikitain ko doon sa binili nila kahit nandito ako sa harap nyo ngayon. Maliwanag po ba yun? Okay, number 6, ATM. Ang provider po natin yan, BDO. Okay? Paano yan? Mag-fill up lang po kayo ng BDO application form. And then magbabayad kayo ng 200 pesos. Saan po? Dito sa 3rd floor na office natin. Aantayin nyo na lang yung ATM nyo after 15 days. Ngayon, sabihin mo sa akin, Sir, may existing account po ako sa BDO. Pwede rin po yan, provided na savings account yan. But if I were you, much better mag-open ka ng account sa BDO through AIM Global, katulad ng sinabi ko. Bakit po? May special arrangement ang BDO sa AIM Global. Ano po yon? No maintaining balance. Usually kasi pag directly nag-open ka ng account sa BDO, usually 5,000 yan. Yung 5,000 na yun, kailangan mong i-maintain. Tama? Monthly. Pero sa AIM Global, walang maintaining balance. Maliwanag po ba yon? Para saan yung ATM? Di ba sabi ko sa inyo, may real-time na kitaan? Halimbawa, nasa bahay ka lang ngayon, may internet ka, binuksan mo yung account mo, kumita ka ng 5,000. Kahit nasa bahay ka lang ngayon, pwede mong in-cash yan. Pag in-cash mo, kinabukasan yung 5,000 mo, nandun na sa ATM mo yan, ipapasok na ng company yan. Maliwanag? So, hindi ka na kailangan pumunta ng office para kubray mo yung kinita mo. Not unless magpapacheque ka. Maliwanag po ba yun? Okay. Number 7, meron po tayong free medical check-up. Paano po yan, ma'am? Halimbawa, ma'am, okay lang? Halimbawa, nagpa-member ka ngayon. Okay, hindi porket dito ka nagpa-member sa Manila, dito mo lang pwedeng gamitin. Ma'am, from Manila, from anong probinsya mo, ma'am? Quezon. Saan sa Quezon province? Saan sa Sariaya, ma'am?
Ayun na yun. Okay. Halimbawa, ma'am, dito ka nagpa-member sa Manila. Gusto mong gamitin doon. Pwede rin po yun, provided na meron doon naka-affiliate na clinic o hospitals. There are about 150 hospitals, clinics, and laboratories nationwide ang naka-affiliate sa global. So, anywhere pwede mong gamitin, basta affiliated. Maliwanag? No. Usually, anong ginagawa dyan? X-ray, CBC. Remember? CBC, dugo, vision, dental. Okay? Yung 4 na yun, gagawin nila yon, check nila yon for free, wala ka nang babayaran. Kasama na sa package yon. Maliwanag po ba? Oh. Meron bagong isang clinic, ma'am, naka-tie up sa global. Bukod sa 4 na yon, may bonus ka pang isa. Alam mo po kung ano yun, ma'am? Free embalming na po yun, kasama na dito. Okay, maganda po yun. Okay, number 8. Gusto mo yan? Scholarship. Sensya na kayo, ha? Yan. Nababasa nyo ba yung sulat ko? Diyan sa likod, nababasa nyo? Nababasa? Pangit? Pangit talaga yan. Tinanong ko na po yung mami ko. Sabi ko, mami, ba't ang pangit ng sulat ko? Mami, dati nanay, may pera na. Mami na. Iba! Sabi ko, mami, ba't ang pangit ng sulat ko? Sabi naman, okay lang yan. Okay lang yan, anak. Kung ano yung itsura ng sulat mo, kabaliktaran lang yan ang itsura mo. Scholarship. Ano yan? There are about 300 schools nationwide ang naka-affiliate sa global. Okay? Ang kagandahan sa scholarship natin, transferable. Halimbawa, ma'am, nagpa-member ka ngayon. Okay? Nagpa-member ka. Hindi porket ikaw yung member, ikaw lang pwedeng gumamit. So, ibig sabihin pwedeng gamitin ng anak mo yan kahit hindi siya member. Apo mo, mag-anak mo, kapitbahay mo, kumari mo, kumpare mo, kahit kaaway mo, pwede yan. Oh. So, mag-aral ka nga, wala kang modo. O, di ba, nakatulong ka pa? Okay, ano yan? Halimbawa, ma'am, yung anak mo gusto mag-aral doon. Provided na may nakataya, alam ko sa Lucena meron. Yung malapit. Pwede rin po yun. Halimbawa, dito naman sa Manila, pipili lang kayo sa listahan. Halimbawa, ang napili niya is Datamex College. Datamex College, 100% discount tayo. Ibig sabihin, upon enrollment, hanggang mag-graduate yung anak mo, wala kang babayarang tuition fee. Miscellaneous fee lang. Pero depende po yon sa eskwelahan na papipili nyo. Bakit po? Hindi po lahat ng schools 100% discount tayo. Katulad ng AMA, 50% lang. Informatics, 50%. Yung iba, 30, 25, 40. Depende po yan. Maliwanag po ba? Ngayon, ma'am, kung wala talagang gagamit, gamitin mo na. Sayang din po kasi. May special offer kami na kurso. Gusto mo, ma'am, gamitin? Alam mo kung ano yon? Bachelor of Science in Vulcanizing. Maganda po yun, ma'am. Gamitin mo na. Sayang din. Okay. Sa halagang 7,980, ito ang kapalit. Sulit ba? Value for money ba? Oo naman, dito pa lang hindi mo pa ginagawang negosyo, bawi ka na. Tama? Ang sabi ng Department of Trade and Industry, once na-involve kayo sa katulad na itong negosyo, kinakailangan 73% ng certain amount ng money inilabas nyo, babalik sa inyo sa pamamagitan ng produkto at serbisyo. Sa tingin nyo, may 73% to? Sobra-sobra pa. Di ba? O kaya kayo, lalo mga first-timers, mag-iingat kayo sa mga sinasalihan nyo. Remember yung nangyari sa Pagadian? O, di ba? Yun yung mga scam. Bakit? Walang kapalit na produkto. O may kapalit man na produkto, be sure na 73% bumabalik sa'yo. Tama? Bawi ba, ma'am? Bawi. Bibigyan kita ng tip. Gusto mo mabawi mo agad? Bigyan kitang tip. Ito ang tip. Sumali ka ngayon, ma'am. Magbayad ka. Tapos ipa-encode mo dun sa nag-imbita sa'yo. Paraanin mo lang 15 araw. 15 days lang, ma'am. Mababawi mo yan. After 15 days, pikit mo lang 2 mata mo. Pikit mo lang. Tapos tumawid ka sa highway. Bawi mo na yan, ma'am. 200,000 yun, 200,000. Bawi o hindi? Bawi. Yun nga lang, patay ka na. At least bawi, di ba, ma'am? Bawing-bawi daw. Sabi ni mo, nga no. Okay, ito nga yung negosyo natin. Binary, unilevel, at saka
stair steps. Ano itong mga to? Ito yung 3 major marketing plan ng mga gantong negosyo. Bibigyan ko kayo ng idea, ha? Ano yung mga company ginagamit nila binary? Katulad ng First Quadrant, Crystal Mansions, Power Homes, Skybase, Agent Portal, JC Spice. Alam nyo ba yung mga yon? Hindi, kasi lahat yon sarado na. Ano naman yung mga stair steps company? Forever Living, Amway, DXN, Herbalife, etc. Maliwanag? Ano naman yung mga unilevel companies? Avon, Tupperware, Sara Lee, Natasha, Personal Collection. Lahat ng direct selling companies, unilevel yan. Maliwanag po ba? Ano napansin nyo? Bawat isang company, isang marketing plan. Tama? Sa AIM Global, isang company, lahat yan ginamit natin. Okay? There are 6 ways to earn. Number 1, retailing. Ano yung retailing? Benta. Meron kang up to 50% dyan. Naintindihan niyo ba ako? Okay. Number 2, may dinatawag tayong direct sales bonus, which is every time may iimbitahan ka, sasali yun, meron kang 500. Maliwanag po ba? Okay. Number 3, may tinatawag po tayong match sales bonus o yun pong tinatawag naming matching. Alam niyo po ba yung matching? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Ayaw niyo sumagot agad. Sabi siya sa katabi, matching. No. Dito po, sinong first timer? Ayaw niya na. Si ma'am. Ayan, ma'am, si ma'am beautiful. Ma'am, pwedeng mahiram yung name? Ibabalik ko rin mamaya. Ano pong ni? Ano daw? Iba yung sinasabi mo. Mavi. Sabi ko nga po, Mavi. Mavi. Ganito po ba spelling, ma'am? Ayan. Oo nga, Mavi. Huwag kayo makikialam, ha? Ganyan nga spelling, nakikialam kayo. Ma'am Mavi. Okay lang? Okay. From the word binary, from the root word by means 2. Meron kang left, meron kang right. Ma'am Mavi, halimbawa, Mav na lang para short. Okay? O M na lang. Mav. Oh. Halimbawa, Ma'am Mav, inimbitahan mo yung kaibigan mo si letter A. Okay? Nilagay mo dyan sa kaliwa mo. Naglabas din ng 7980. Kung ano yung nakuha mo, makukuha niya rin. Ikaw, Ma'am Mavi, tatanggap ka po ng 500 pesos as direct sales bonus. Maliwanag? Huy. Okay, next, Ma'am. Inimbitahan mo ulit yung isang kaibigan mo. Si letter B, inilagay mo sa kanan mo. Ganun din. Naglabas din ng 7980. Kung ano yung nakuha nyo ng kaibigan mong si A, makukuha niya rin. Ikaw, ma'am, tatanggap ka ulit ng 500 pesos. So, every time may imbitahan ka, sasali yun, meron kang 500. Okay, ma'am, hindi pa nagtatapos doon. Si A nasa left mo, si B nasa right mo, ma'am, nag-match yan. Meron ka ulit 1,500 pesos as match sales bonus or matching. Maliwanag? O, sabi ng iba dyan, kaya pala, paano yung text mo sa akin, Kita tayo sa gali. Meron kang 500, 1,500, alam mo, first time ako sa negosyong to, katabi ko yung nag-imbita. Nung pinaliwanag yan, sabi ko sa kanya, kaya pala, sabi niya sa akin, makinig ka lang. Okay, please cooperate. Sino po yung mga first-timers ngayon? Huwag niyo muna ibababa yung kamay niyo, please. Gusto ko lang makita yung mga mukha niyo. First-timers po. Huwag kayo mag-alala. Ngayon lang kayo magiging first-timer. Okay, first-timer. Ayan. Okay, baba niyo na po. Makinig kayo maigi. Seryoso po ito. Nung first time ako sa negosyong to, pagkatapos ng seminar, yung nag-imbita sa akin, nakain ako. Uulitin ko. Naintindihan niyo na? Ma'am Mavi, sino nag-imbita po sa'yo? Ayan, titigan mo. Yeah. Ma'am, sino nag-imbita sa'yo? Wala dito. Nasa labas. Alam mo kung bakit? Alam niya na yun. Masaya ba yung mga first-timers? Masaya? Okay, makinig kayo maigi. Noon yun. Nalaman ko, mali pala yun. Ang tama pala, ikaw na first-timer ang magpakain sa nag-imbita sa'yo. Yun. Ba't parang galit kayo sa akin, ha? Yung ba pumalakpak na pero may halong galit? Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Makinig kayo maigi.
Dahil inimbitahan kayo sa isang lugar na pwedeng magbago ang buhay niyo. Pwede naman kayong imbitahan, birthday party, gumimik, manood ng sine, mag-malling. Ang tanong ko, first-timers, yayaman ba kayo? Hindi. Pero dito, mga first-timers, dito, I assure you, 100%, gawin nyo lang. Yung sistemang sasabihin ko, gawin nyo lang to. 100% yayaman kayo. Oo. Ngayon, pag hindi kayo yumaman, hanapin nyo ako. Ibabalik ko yung 7,980 nyo. Seryoso ako. Provided na ginawa nyo yung tamang sistema. Pero kapag maling sistema, ang bet. Maliwanag. Isa pang rason. AIM Global will be celebrating our 7th year anniversary this coming April 26, 27, and 28. In 7 years' time, AIM Global has produced more than 700 millionaires. Isa ako doon. Kung sana man lang, sa more than 700 na yon, kung sana man lang, kahit man lang ako ang hindi yumaman, masasabi ko pang kalokohan ito. Hindi ito totoo. Kaso, yumaman ako. Okay, next reason. Mga first-timers, yung mga nag-imbita sa inyo, nung narinig nila kami, nangarap din sila na balang araw magiging tulad nila kami na milyonaryo. Ang kagandahan ng mga first-timers, yung mga nag-imbita sa inyo, nung nangarap sila, idinamay kayo. Kaya kayo inimbitahan dito ngayon para pagyaman nila, kasabay nila kayong yayaman. Kaya kayong mga first-timers, pakainin yung mga nag-imbita sa inyo. May nagsasapakan na eh. Sabi ko lang pakainin. Yung nangyari ba kay Ma'am Mavi, pwede rin bang mangyari sa kanila? Pwede rin. Anong gagawin nila? Kung anong ginawa ni Ma'am Mavi, maliwanag? Halimbawa, si A, inimbitahan niya ang kaibigan niya, si letter C. Kay A ang 500, hindi sa yung Ma'am Mavi. Bakit? Siya ang nag-imbita. Maliwanag? Okay. Si B, inimbitahan niya ang kaibigan niya, si letter D. Si B rin yung may 500, hindi ka Ma'am Mavi. Okay? Makinig kayo maigi ha. Si C ang nag-imbita, si A, hindi ka Ma'am Mavi, nasa left mo. Si D ang nag-imbita, si letter B, hindi ka Ma'am Mavi, nasa right mo. Ma'am Mavi, hindi ikaw ang nag-imbita sa kanilang dalawa. Pero since nag-match yan, meron ka ulit 1,500 pesos kahit hindi na ikaw nag-imbita. Daragdagan ko pa para lalo higit yung maintindihan. Si Ma'am Mavi, hindi lang naman dalawang kaibigan. Tama, ma'am? Sino dito dalawa lang kaibigan, taas ang kamay? Wala naman. Nag-imbita ulit siya ng isang kaibigan niya. Either ilagay niya lang sa left side niya o sa right side. Halimbawa, yung kaibigan mo Ma'am Mavi, si letter E, inilagay mo kay C. Wala kang choice kasi dalawa na yan. Sa'yo yung 500. Bakit? Ikaw ang nag-imbita. Hindi sila. Pero, natulungan mo silang dalawa. Bakit? Di ba kinakailangan dalawa imbitahan? Isang kanan, isang kaliwa, para magkaroon ng match, para magkaroon ng 1-5. Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo? Ito, nilagyan mo ng isa. Nilagyan mo siya ng isa. Isa na lang imbitahan niya. Si letter F, si C, meron na rin 1,500. Si B, nag-imbita ulit ng kaibigan. Si letter G, si B, meron na rin 1,500. Hindi pa nagtatapos doon. Si F, tsaka si G, nag-match ulit sa yung Ma'am Mavi. Ma'am Mavi, meron ka ulit 1,500 pesos. So, to cut the long story short, ganito yan. Every time may pumapasok sa kanan, may pumapasok sa kaliwa, nagmamatch yan, 1,500 ng 1,500 ng 1,500. Maximum potential income natin is 24,000 per day. Okay na ba yan, Ma'am Mavi, pang merienda? Okay na? Parang ayaw mo pa. Ngayon, sabihin niyo sa akin, sir, kalokohan naman yun, hindi yan totoo. Pag yan ang sasabihin niyo sa akin, ito lang sasabihin ko sa inyo. 7 years ago, nung nag-umpisa kami, yan ang sinabi ko. Sabi ko, kalokohan yan, hindi totoo yan. Sabi ko pa nga, marami dyan sa labas. Marami dyan sa labas, mataas ang pinag-aralan, pero hindi kumikita ng 24,000 a day. 24,000 a month, pwede pa. Tama? Yan yung sinabi ko 7 years ago. But right now, it's happening
to me. To me. Uminit ba? Mainit ba? Hindi. Dahil maraming tao. Yung mga hindi naligo. Okay. Ngayon, sabi mo sa akin ngayon, sir, ganyan din yung mga ibang kumpanya. Oh, actually, marami kayong may encounter na kumpanya dyan sa labas. Yung iba ginagaya ang AIM Global. Katulad nung una. Okay. Oh, bakit kayo natatawa? Katulad ng Vitaminos, Royal True Orange, katulad ng Santissima. Ngayon, anong difference ng AIM Global doon sa ibang kumpanya? Ganito yan. Okay? What if ito, masisipag, imbita ng imbita, imbita ng imbita, pwede bang mangyari? Pwede bang lumaki grupo dito sa kaliwa? Tapos sa kanan, minto na. Ibig sabihin, yung iba nag-join, pero hindi na nag-imbita. Pero, gumagamit ng produkto, bumibili ng produkto, pwede bang mangyari? Isipin nyo na lang, gaano kaganda ang produkto ng AIM Global? Huy. O, yung kape natin, alam nyo bang ginagamit doon na kape? Katulad ng kape ginagamit ng Moonbox Coffee. Ang difference lang natin, wala akong sinasabi, ha? O, ang difference lang natin, sa atin, remember, nilagyan natin ng complete. Remember yung complete? Hinaluan natin ng complete. Sa kanila, kulang. Okay? Ano pa? Isipin yung may choco. Remember yung may choco? Actually, doon sa car ko ngayon, may stock ako ng may choco. Bakit? Yun po ang lagi kong iniinom. Bakit? Yung iba kasi thinking nila, pag chocolate drinks daw, pang bata lang. Hindi po. Kahit may edad, pwedeng uminom ng may choco. Bakit po? Because of the DHA content. Ano yung DHA? Memory enhancer. Para tumalas ang memorya mo. Yun nga lang, ma'am. Iwawarn kita. Huwag kang iinom noon pag marami kang utang. Lagi mong maalala ang utang mo. Maliwanag. Maliwanag. Oh. Pero karaniwan sa atin, anong pinapainom nyo sa mga bata? Chocolate drinks. Milo. Yung iba, Ovaltine. Yung ibang bata gusto ng Milo, ayaw ng Ovaltine. Tama? Yung ibang bata gusto ng Ovaltine, ayaw ng Milo. Tama? Sa AIM Global, wala kayong choice. Bakit? Pinagsama namin yun. Kita nyo yung box ng Milo? Nakita nyo ba kanina? Pinakita dito? Di ba? Green tsaka orange? Yung green, Milo. Yung orange, Ovaltine yun. Di ba? Pinagsama na namin. Alam niyo ba ibig sabihin ng Milo? Ayan, no? Masarap, inumin, lasang Ovaltine. Ngayon, nandito na yan. Mag-isa na yan. Meron po akong kliyente sa Valenzuela City. 68 years old. Sabi niya, sakitin po kasi yung apo niya. Laging sinisipon, laging nilalagnat. Sabi niya, mula daw nang pinainom niya yung apo niya nung may choco, yung apo niya po hindi na po sinisipon, hindi po nilalagnat. Ito pa. Sabi niya, mula daw po nung pinainom niya yung apo niya ng may choco, yung apo niya po sa klase nila laging nasa top 10. Alam niyo kung bakit, ma'am? Dahil 10 lang silang magkakaklase. Masyadong seryoso kasi, ma'am, mukha nakakainis. Seryoso, ma'am. No, ito. Alam niyo kung gaano kaganda to? Alam gaano kaganda to? Si 24/7. Galing po ako ng Zamboanga. Nag-present po ako ng product tsaka marketing. Pagkatapos ko pong mag-present, may inilapit po sa akin doon pasyente. Sabi na, sir, itong taong pong ito, 10 taon na po hindi makakita. Lumabo daw po yung mata niya. So, hindi siya makita for 10 years. Pinainom ko po neto. Si 24/7. Ma'am, kinabukasan, nakalakad. Ang ganda po neto. Diba ang ganda? No. Toothpaste. Alam gaano kaganda yung toothpaste? Sino dito mga members? Pwede makita yung mga members? Sino po yung gumagamit dito ng toothpaste natin? Hindi naman lahat. Sino dito ang hindi nagtutoothbrush? Sige na.
O balik tayo na, sino ang nagtututbrush? Yung hindi nagtaas, hindi yan nagtututbrush. Sino gumagamit ng toothpaste natin? Marami-rami. Yung iba talaga hindi nagtaas ng kamay, ayaw talaga eh. Anyway, sino sa inyo, doon sa mga members, sino sa inyo gumagamit ng toothpaste natin as feminine wash? Ayan, no? Hindi nga, ayan, no? Actually, marami akong na-encounter na ganyan kahit sa Visayas, kahit sa Bulacan, ang dami. Masarap? Ano masarap? Siya nagsabi, hindi ako, gugulat ako. Siya nag-explain na, baka sabihin niyo sa akin, ayan na nga, ayan ang patunay. Di ba nakakatipid ka, ma'am? Nakakatipid siya. Tipid daw siya. Paano? Toothbrush niya, magmumumug siya, pagtapmumug, ibubugalo. Tipid ka, ma'am, no? At ito ang tanong ko, bakit mo naman ginagamit na feminine wash? May ngipin ba doon? Anyway, remind ko lang kayo, lalo na sa mga members, kasi tinanong ko yung company doctor namin. Sabi ko, Doc, pwede bang gamitin yan? Kasi marami akong na-encounter, honestly speaking, Visayas, Mindanao, kahit sa Luzon. Dami kong na-encounter, lagi kong tinatanong yan. Actually, pwede po. Yung previous company na sinalihan ko, yung toothpaste kasi doon, ginagamit talaga yun. Hindi ko nasasabihin kung ano yun, pero forever living yun. Okay. Sabi ko, Doc, pwede ba? Sabi niya, dalawa lang sagot niya. So, sabi niya, unang-una, walang advice ang Nature's Way. Hindi sinabi ng kumpanya na nagmamanufacture na pwede. Pangalawa, walang clinical studies. Baka kasi may mangyari sa inyo yung gumagamit, baka may mangyari sa inyo, sisihin yung AIM Global. Tama? Kaya huwag niyong gagamitin. Alam niyo bakit? Kasi, pero totoo yun, ginagamit talaga. Kasi doon sa previous company ko, yung toothpaste na ginagamit nila, kahit yung ngayon, maraming nag-try, yung pimples nyo, lagyan nyo po ng toothpaste, mamaya dry na yan. Marami pong gumagamit. Tapos, yung mga galos, lagyan nyo po, mamaya naghihilom yan. Kaya yun yung warning ko, ma'am. Kasi pag gamitin mo doon, baka maghilom, magdadry pa, di ba? Maliwanag yun ha, paliwanag ko ha. Nilinaw kong maigi yan ha. Okay. Ano ang difference? Tingnan nyo. Okay. Tingnan nyo to ha. Makinig. Yung tatlo sa kanan, nag-match sa kaliwa. Yung sobra sa kaliwa, walang ka-match sa kanan. Tama? Kaya walang kita si Ma'am Mavi. Kaya walang kita ang kumpanya. Kaya maraming kumpanya nagsasara dahil sa ganyang sistema. Ngayon, sabihin mo sa akin, sir, baka magsara din kayo. Ganyang sistema nyo, hindi po. Bakit po? Nasolve ng AIM Global ang problema. Paano? In what way? Ang 7,980 natin is equivalent to 1,200 points. Saan manggagaling yung points? Bawat produkto may corresponding points. Remember, may SM advantage, di ba? Every time bumili ka points. Mercury Drug, may Suki Card, points. National Bookstore, malaking national points. Remember, ang daming points. Kahit funeraria ngayon may points. Doon sa amin, ma'am, pag namatay ka, tunto ako. Bakit? May points ako doon. Ganun kagandahan, kalakalan ngayon points. Kahit Philippine Airlines, di ba? Mabuhay miles, points. Huy. So, every time may bumibili, may points yan. Ito, bumibili ng produkto. Sa kakabili nilang produkto, pag naka-accumulate ng 1,200 points yan, hahanap ng kamatch dito. Pag nag-match yan, meron ka ulit 1,500 pesos. Traditionally, ang minamatch, tao sa tao. Taong sumali sa kaliwa, nagmamatch sa taong sumali sa kanan. Sa AIM Global, pwedeng i-match ang tao sa produkto. Taong sumali sa kaliwa, nag-match sa produktong binibili sa kanan. Maliwanag? Pwede rin i-match ang produkto sa produkto. Yung binibili nilang produkto dito sa kaliwa, pag naka-accumulate ng 1,200 points, ganun din sa kanan, pag nag-match yan, meron ka ulit 1,500 pesos. Maliwanag? Okay. Next, dun tayo sa Unilevel. Para mabilis tayo. Ma'am Mavi. Okay lang, Ma'am Mavi? Okay lang. Okay. Ikaw to. This is your first level. Okay? This is your second level.
This is your third level. And so on and so forth. Mahaba na yan. Okay, naintindihan nyo by level? Sa Bisaya, level. Okay? Mula first level mo, down to your 10th level, lahat ng taong yan, lahat ng bibili nilang produkto, Ma'am Mavi, meron kang 5%. Parang wala lang kay Ma'am Mavi. Okay. Bigyan natin ng figures. Ay, sorry. Mula first level mo, down to your 10th level, lahat ng taong yan, bibili lang ng 2 box lang ng C24/7 o 2 box ng complete. Remember yung complete? 2 box lang sa loob lang ng isang buwan. Ma'am Mavi, alam mo kung magkano kikitain mo? That's 81,000 pesos. Nung sinabi kong 5%, sabi ni Ma'am Mavi, nung sinabi kong 81,000, sabi ni Ma'am Mavi, wow! Yan yung mga mukhang Ma'am Mavi, sila nagsabi na, hindi ako, malinaw yun ha. Okay, clear yun, narinig mo. Okay, next, stair steps tayo. Once you join, ang tawag sa iyo, distributor. Next level, silver executive. Next level is gold executive. And next level is global ambassador. From silver distributor to silver executive, anong kailangan mo? Kailangan mo ng 10 points. Remember, bawat produkto may corresponding points. Ang kagandahan sa atin, may tinatawag na group points. For example, Ma'am Mavi, ikaw to, grupo mo to. Points nila, points mo rin yun, accumulated lahat sa'yo. Ibig sabihin, lahat ng binibili nilang produkto, kasama ng binibili mong produkto, pag naka-accumulate ng 10 points yon, silver executive ka na. Maliwanag po ba? Okay. Pag gold naman, 100 points. Pag global ambassador, 1,000 points. Ngayon, sabihin mo sa akin, sir, ang hirap naman abutin yung posisyon na yan. 1,000 points yan. Marami yan. Mahirap talaga yan pag mag-isa ka lang. Kasi ako kahit 10 taon ko gawin to, hindi ko maabot yung posisyon na yan. Bakit? Marami akong ibebentang produkto. Patingin nyo sa itsura kong to, pag bebentahin nyo, haler. Oh. Pero bakit ko naabot yung posisyon na yan? Dahil sa group points. Ibig sabihin, may grupo ako. Maliwanag? Okay. Pag silver executive ka na, anong ma-enjoy mo? Another 10%. Dito, another 20%. Dito, another 30%. For example, Ma'am Mavi, bibili ka ng isang box ng C24/7. Kikita ako ng 5% sa Unilevel. At the same time, kikita ako ng 30% sa stair steps. Isang produktong binili mo, 2 beses ako kikita. Bakit ko sinabing 30% dito? Kasi yan yung posisyon ko ngayon. So, depende sa posisyon mo rito ngayon. Maliwanag? O, imagine, Ma'am Mavi, kung sa 5%, 81,000, magkano pa kaya sa 30%? Maliwanag? O, what if ganito naman ang nangyari? What if ganito naman nangyari? Ma'am Mavi, I'm almost done. Ikaw to. Nag-imbita ka, si letter A, tapos suminto ka na. Pwede po bang mangyari yan? Pwede. Ang tawag po dyan, tarsier. Alam niyo yung tarsier? Akala ko dati, yung tarsier, malaking unggoy. Malit lang pala isang dangkal, na laki-laki ng mata. Oo, tarsier. Kagagaling ko lang doon, Ma'am Mavi. O, ang tsura niyan, ganyan, no? Binisita ko yung mga kamag-anak mo doon, Ma'am Mavi. Okay. Ang itsura niyan, ganyan. Tamad. Sabi ng caretaker, alam mo, sir, hindi yan pumipikit. Sabi ko, imposible, may mata hindi pumipikit. Sobra naman yan. Ginulat ko. Yung tarsier, ma'am, hindi ikaw. Yung tarsier, ma'am. Sensya na, magugulatin talaga yung tarsier. Sensya na, ma'am. Okay, ginulat ko. Hindi talaga pumipikit. Pero pag tititigan mo, pumipikit din pala dahan-dahan. Dahan-dahan, ma'am. Yan siya. Tamad. Si Ma'am Mavi, tarsier. Isa lang inimbitahan, huminto na. Yung inimbitahan niya, tarsier din. Isa lang inimbitahan, huminto na. Ito, tarsier din. Isa lang inimbitahan, huminto na. Ito, halimaw. Imbita ng imbita. Pwede bang lumaki ang grupo dito sa kabila? Pwede. Pag lumaki ang grupo ni si dito, pwede ba siyang maging global ambassador? Pwede. Pag naging global ambassador, si letter C, si B, si A hanggang sa'yo, Ma'am Mavi, global ambassador ka na rin. Yun nga lang, ma'am, ang tawag sa'yo, tarsier na global ambassador. Apo, mas malaki nga lang ang kikitain ni letter C.
Bakit? May 1515 siya. Ikaw, ma'am, wala. Kasi hindi ka nag-imbita doon sa kanan. Pero wag kang malulungkot, ma'am. Bakit? Dahil global ambassador ka, ikaw, ma'am, kikita ka sa lahat ng bibili nilang produkto. At wag ka rin malulungkot, ma'am. Halimbawa, ito, inimbitahan mo ngayon, 2013. Okay? Yung pangalawa mong imbitahan, 2023. May 1.5 ka pa rin dyan, ma'am. Oo. Huwag kang magtataka, tar-share ka, di ba? Every 10 years lang kung mag-imbita. Hanggang tumanda ka. Katanya bang maging global? Pag nag-join yun, 1.5 na naman. Malinaw po ba? Yes. Naintindihan nyo? Yes. Maganda ba yung mga produkto? Yes. Maganda ba yung negosyo? Yes. Okay. Pwede ko bang burahin to? Okay. Sino interesado sa produkto? Taas ang kamay. Hindi naman lahat. Sino interesado sa negosyo? Hindi rin lahat. Sino interesado sa akin? May nagtaas talaga, oh. Okay lang ba? Burahin ko po ito? Alam niyo, sa ibang bayan, pag nagbubura ako ng whiteboard, lumalapit agad yung mga members. Sabi niya, sir, nakakahiya. Kapatid ka ng may-ari, nagbubura ka ng whiteboard. Oh, members yun, mga yun, ma'am. Hindi ko alam ba't nila sinasabi yun. Pero alam ko members yung mga yun. Sa ibang bayan lang talaga yun. In case, lang. Kasi kung may yumayaman sa pag-iisip lang, hindi na ako lalabas ng bahay. Mag-iisip na lang ako. Marami kasi hindi yung pag inimbitahan mo, tanongin mo, nagustuhan mo ba? Ang ganda naman. Mag-join ka? Pwede ba pag-isipan ko muna? Maraming ganyan. Oo. Yung best friend ko, inimbitahan ko, ma'am. 2006. Inimbitahan ko. Pinapo ko. Ganyan din ang suit niya, ma'am. Nakasalamin din siya, ma'am. Pareho. Puti din yun. Puti. Inimbitahan ko siya sa... Pagkatapos ng seminar, tinanong ko siya, nagustuhan mo ba? Ang ganda naman, sabi niya sa akin. Mag-join ka? Sabi niya sa akin, ma'am, Brad, pwede, pag-isipan ko muna. Mag-CR muna ako. Mag-CR siya, ma'am. 7 years lang, in global hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Pag-isipan niya. Anyway, if you will ask me, seryoso tayo, I'm almost done. If you will ask me, pwede kong balikan yung dati kong trabaho instead of doing this business. You know what's my previous job? Janitor po ako sa Nestle Philippines. Hindi na naman kayo makapaniwala, no? Ngayon lang kayo nakakita ng gwapong janitor, no? Totoo po yun, janitor lang po ako. Di ba sabi ko sa inyo, high school graduate lang po ako? Anong makukuha akong trabaho? Actually, first job ko, Coca-Cola Philippines, Pangasinan. Second job ko, Department of Environment and Natural Resources, Pangasinan. Third job ko, Bench Philippines, dito na. Fourth job ko, Nestle Philippines. Lahat po yun, janitor ako. Huwag kang malulungkot, ma'am. Nung nasa Nestle naman po ako, na-promote nila ako doon. Naging chief janitor po ako doon, ma'am. Totoo po yun. Hindi po ako nagbibiro. Nakakatawa, pero totoo yun. Pwede kong balikan yun. But if you will ask me, I will never ever go back to being an employee again. Never. Please don't get me wrong. Okay? Please don't get me wrong. Marangal yan. That's why ang sabi ko sa inyo, kung tatanungin nyo ako. You know why? Nakinig kayo, Mege. Yung kinikita ko dun buwan-buwan, hanggang mag-retire ako, what's the average retirement age? 60. Yung kinikita ko dun buwan-buwan, hanggang mag-retire ako sa Global 5 years pa lang, kinita ko na yun. Ba't ko pababalikan? Does it make sense? Again, please don't get me wrong. I am not against employment. Marangal po yan. That's why ang sabi ko sa inyo, kung tatanungin nyo ako.
Mayroon po bang empleyado rito? Huwag po kayong mahiya. Marangal yan. Empleyado po. Yan, dami. Empleyado. Yung iba nahiya talaga. Negosyante. Estudyante. Dami hindi nagtataas ng kamay. Aplikante. Bakante. Walang pante. Lahat na lang natin. Tanong na. Global ng kumpanyang to, kapatid ko, si Mr. John Aspirin. Mas matanda po ako kaysa sa kanya. Pero di hamak na mas gwapo ako kaysa sa kanya. Okay. Mga members, please lang, wag na kayong magsusumbong, ha? Pagkakataon ko na to. Okay? Mas matanda ako kaysa sa kanya. Pero mas mayaman siya kaysa sa akin. Anong nangyari? Because of my pride. Ayaw ko siyang pakinggan. Ang tendency kasi, ikaw na panganay, ang lagi mong iniisip, mas magaling ka sa kapatid mo. Tama? That's pride. Pag inimbitahan niya ako ng sinasabi ko, kalokohan yan, pyramiding yan, scam yan, pera-pera lang yan, hindi totoo yan. Lahat ng negatibong pumasok sa isipan ko, sinabi ko na sa kanya. Hanggang dumating sa point na payaman siya ng payaman. Pahirap naman ako ng pahirap. Oh. Milyonaryo siya, janitor ako. Anong pagmamalaki ko? Does it make sense? Kaya yung time na hirap na ako sa buhay, that's the time I swallowed my pride. Nagpakumbaba ako sa kanya. Lumapit ako sa kanya. Sabi niya, umattend ka ng seminar. Nilapitan ko siya. Umattend ka ng seminar, sabi niya sa akin. Sabi ko, yes, kuya. Nagpakumbaba ako. Ngayon, kung sasabihin niyo sa akin, kalokohan yung ginawa ko, mas lalo naman ako magpapaloko. Bakit? Yumayaman naman ako. Hindi tulad ng iba, ang taas ng pride. Sobra. Yung mga kaklase ko, ang liit ng tingin nila sa akin. Ang sabi nila, yan ang ginagawa mo? Nagbibenta ka lang ng food supplement? Ang tanga-tanga mo? Kadiri ka? Sinabi sa akin yun, nasaktan ako. February of 2011, totoo po ito, February of 2011, nagkita kami nung kaklase ko. Hindi ko na sabihin ko anong pangalan. Civil engineer by profession. Nakita kami, humihiram siya ng pera sa akin. Humihiram ng pera. Anong sabi ko sa kanya? Brad, 5 taon ka nag-aral para maging civil engineer ka. Yung pinag-aralan mo, ginamit ng amo mo para payamanin sila. Nag-aral ka pa, tanga ka, kadiri ka. Bawe. Ano gusto ko point out? Hindi lisensya yung pagtatapos ng pag-aaral para magbago buhay mo, para yumaman ka. Right now, there are more than 300,000 nurses graduate, walang trabaho. Asan ang pinag-aralan mo? Does it make sense? But please don't get me wrong, hindi ko sinabing masama may pinag-aralan. Maganda yan pag gagamitin mo sa tama, huwag mo lang ipagyayabang. Huy. May kaklase ako, graduate ng nursing, anong trabaho? Call center. Kaklase ko, graduate ng engineer, anong trabaho? Call boy. Maaaring mas mataas ang pinag-aralan mo sa akin. May diploma ka na may papakita sa akin na mas mataas ang pinag-aralan mo, hindi ko ipaglalaban yan. Ito lang ang tanong ko. Mas masarap ba kinakain mo sa kinakain ko? Kung doktor ka, may sakit ako, ikaw ang pakikinggan ko. Kung abogado ka, may kaso ako, ikaw ang pakikinggan ko. Kung engineer ka, magpapagawa ko ng bahay, ikaw pakikinggan ko. Kung ano man ang tinapos mo, I respect you with that. Pero sa gantong negosyo, dapat marunong ka ring makinig. Tama o may natatamaan? Uy, I don't care kung mataas ang pinag-aralan mo. What's the use kung gutom naman ang pamilya mo? Pwede mo ipakain yung diploma mo sa anak mo na nagugutom? Tell me. Huy. Alam niyo, for how many years that I've been doing this kind of seminar,
Kanina ko pa iniikot ang mga mata ko. Kanina ko pa tinitignan ang mga mata nyo. Sa pamamagitan ng mga mata nyo ngayon, kaya kong sabihin kung ano ang iniisip nyo. Gusto nyo sabihin ko? Gusto nyo sabihin ko? Karamihan sa inyo, ganito sinasabi. Ang tagal naman speaker na to, daldal ng daldal. Tapos na siya, gutom na kami, gabi na. Alam niyo kung bakit ko alam yan? Ganyan din ako dati. Actually, I'm done with my presentation. Tapos na ako. Pwede mo na akong iwan. Pwede ka na umalis. Pwede na kayong umuwi. Hindi ko kayo pipigilan. Ito lang ang tanong ko. Pagdating nyo sa mga bahay nyo, anong gagawin nyo? Makikipag-chismisan kayo. Manunod kayo ng TV. Kung yan panunod nga ng TV, kaya mong tumagal kahit ilang oras. Samantalang dito, ikakabago ng buhay mo pag-uusapan natin. Hindi mo kayang tumagal? How dare you? English yun ha. At least may pera. Hindi tulad ng iba, English ng English, wala namang pera. Di ba? Mga kaklase ko sa Makati, kala mo kung sino mag-English. Ang yayabang. It's raining all day. Tay, mag-ingat ka sa pagtawid sa kalsada, baka mabangga ka ng dump truck. Sabi ng tatay, anong dump truck anak? Tay, yung malaking sasakyan naglalagay ng buhangin sa likod, yung 10 ang gulong. Sabi ng tatay, tanga anak, hindi dump truck yun, 10 miler yun. Kinabukasan, pagkagaling sa eskwela, nagkita na naman sila. Tay, may project daw kami, kailangan namin ng kokomban. Sabi ng tatay, anong kokomban anak? Tay, puting papel na pinag-drawing yan. Sabi ng tatay, tanga anak, hindi kokomban yun, bond paper yun. Pinapatawa ko lang kayo. Pero totoo ba sinasabi ko? Karamihan sa inyo, kaya yung tumagal sa isang bagay na hindi naman nagbabago buhay nyo. Hoy! At sa pamamagitan ng mata nyo, kaya kong sabihin ko anong problema nyo ngayon. Oh, see? Hindi lang mata, pati bibig nagsasabi na. Bakit? Noong nakarang taon, hindi mo nagawan ng solusyon yan. Kaya naging problema mo ngayon yan. Tama? Huwag niyong gawa ng para ng 7,980 ngayon. Next year, magkita-kita tayo. Baka ang problema mo pa rin pera. Bakit? Hindi mo ginagawa ng paraan. Tama? Oh, just like this. Makinig kayo maigi. Kung anong ginawa mo for the last 5 years, yan ang resulta ngayon. Kung ano ka ngayon. Tama? Huy! Oh, tingnan nga, makinig kayo maigi. Kung anong ginawa mo for the last 5 years, gawin mo ulit for another 5 years. Anong resulta? Pareho pa rin. Bakit? If you'll always do what you've always done, you've always get what you've always got. Sa Tagalog, bahala ka sa buhay mo. Gusto mo magbago ang buhay mo, pero hindi mo binabago ang ginagawa mo, kahit kailan, hindi magbabago buhay mo. Tama man? Just like me, janitor lang ako dati. Kung hindi ko binago yun hanggang ngayon, janitor ako. Hanggang ngayon, hindi ako yumaman. Pero dahil gusto ko magbago buhay ko, binago ko yung ginagawa ko. That's why I'm doing this business. Sinabi ko sa ibang kaibigan ko, anong sabi nila, Bong, linya-linya lang yan. Naniniwala ba kayo sa linya-linya? Parang ganito, pagbentahin ko kayo ng Arenola, sa loob lang ng 1 taon, kikita ka ng 1 milyon, gagawin mo hindi. Ibig sabihin, hindi linya-linya. Ang isang bagay lilinyahin mo pag alam mo mayaman ka. Sinari ko sa ibang kamag-anak ko. Ang sabi nila, Bong, mauna ka na. Pag yumaman ka, balikan mo kami. Ginawa ko negosyong to. Yumaman ako, binalikan ko sila. Ano sabi nila? Nauna ka na kasi ang sarap tusukin ng mga mata. Honestly speaking, I'm standing in front of you. I'm so physically tired. Pagod na ako. Nung isang araw, nasaan ako, nasa Bataan ako, nasa Olongapo, Angeles. Pagbalik ko dito, nag-speak ako the other day, kagabi, and then now. Actually, ngayon, halos wala akong tulog ngayon. Pero okay lang yon. Mas mahirap ang walang gising. Tama? Tama?
Physically, pagod ako. Ang sakit ng katawan. Pagod ako. Pero okay lang yun. Ang pagod kasi, itulog mo, paggising mo, mawawala na yan. Tama? Ang utang, itulog mo, paggising mo, utang pa rin yan. Karamihan kasi sa atin, konting kita, gusto mahabang pahinga. Tama? Wala kayong karapatang magpahinga. Hindi pa kayo mayaman. Pag namatay ka naman, diretso pahinga naman na yun. Bakit ka... Diba? Tama? Karamihan sa atin, kung kailan nagigipit doon, gumagawa ng paraan. Tama? Yan ang maling prinsipyo. Ang prinsipyo kasi, habang bata ka, habang malakas ka, habang kaya mo, may oportunidad, tulad ng AIM Global, gawin mo. Huwag mo hantayin na tumanda ka. Tama? Ulitin ko, 7980, malaki o maliit? 7980, maliit lang yan kung ikakabago ng buhay mo yan. Ang iba nga sa inyo, dalawa-dalawa pa cellphone. Ang mamahal ng cellphone nyo, di camera. Tama? Hala, pindot ng pindot kahit walang load. Masabi lang may cellphone. Tama? Eh, makuhin pa naman tayo as texting capital of the world. Tama? Kung makapag-text ka, alam mo, kahit walang pangkain, basta may pang-load. Tama? Brad, pasa load nga, 2 piso lang, emergency lang, please. Pinasahan ng kapanangan ng barkada. O sabi niya, Brad, ang bait mo naman, hulog ka ng langit. Oh, God bless you. Sabi niya, sabi ng kumpare niya, Brad, 2 piso lang yun, gamitin mo na yung isa sa emergency. Sabi niya, Kay, ubos. Ubos ang 2 piso. Tama. Yung iba sa inyo nag-abroad. Magkano placement fee abroad? Wala ka naman pera. 100,000, 150, 200,000. Tama? Wala ka naman pera. Ginagawa nyo ng paraan. Diba? Nagsasanla ng lupa, nagbebenta ng kalabaw, nagsasanla ng gyan. Lahat gagawin para makapag-abroad. When I joined this kind of business, wala akong ganyang pera. Wala akong pera. Mahirap lang kami. Gumawa ako ng paraan. Nagbenta ako ng laman. Ba't kayo tumatawa? Laman ng bahay. Sama ng tingin nyo sa laman ko, ha? Ngayon, kung ikaw naman, nasa harap ko ngayon, mas mayaman ka kaysa sa akin, much better gawin mo itong negosyong to. Bakit? Mas lalong madadagdagan ang kayamanan mo, mas marami ka pang matutulungan. Nasa mga first-timers naman, hindi po namin pinagpipilitan to. Well, what we have just presented to you is an opportunity kung saan nagbago buhay namin. But at the end of the day, kayo po ang magde-decide, hindi po kami. Kasi kahit sabihin ko lahat ng ganda nangyari sa buhay ko, kahit magpatumbling-tumbling ako dito, kung sarado ang isipan niyo, it's useless. Kaya kayo po ang magde-decide, hindi kami. Parang pagkain lang to. Hindi nyo po ito malalasahan kung hindi nyo titikman. Subukan nyo lang. Tikman nyo. Malay nyo, masarap. Lamunin mo na. Diba? Subukan nyo. Iba kasi pangit yan. Tanungin mo, nasubukan mo na hindi. Panarinig ko lang. Diba hinuhusgahan mo isang bagay? Don't judge a book when you're not a judge. Yes, Pastor Dan. Anyway, just as I've said to you, kagagaling ko lang po ng Bohol, meron po doon distributor by the name of Leo Kaduyak. Grade 5 lang po ang tinapos. Tricycle driver, ginawang negosyong to. Nag-meet kami, kalalabas lang po ng second car niya, Toyota Fortuner 2013 model. And is averaging 300 to 400,000 a month yung income niya. Yung kaklase niya, Wilfredo Laway, tuyo vendor. Ang sabi niya, kung siya grade 5, nagawa niya to, mas kaya ko to. Wilfredo Laway, grade 6 ang tinapos. Totoo po ito. True story. Ginawang negosyong to right now. Wilfredo Laway is driving Hyundai Accent. Johnny Formentera. Tayo ka nga, Johnny. You can see this? Johnny Formentera from Leyte. Pedicab driver. Ginawa ang negosyong to. Right now, he's driving Kia Rio. Yun nga lang, nung inilabas ng kotse nga, ng problema siya. Pinapadyak niya. Nasanay siya doon.
Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang ang top na maiwan ko sa inyo before I call the last speaker. Okay? Ito lang sinabi ko sa sarili ko. Anong meron sila na wala ako? At anong meron ako na wala kayo? Kung kaya nila, kaya ko. Kung kaya ko, kaya nyo. Kung kaya nyo, kaya nating lahat, mga kababayan ko. Anyway, let us please welcome Pastor John Guy!